araw sa inyong lahat. Kami po ay ka-anim na grupo, Pangkat Paniniwala. Ngayong araw ay bibiyahe tayo patungong Surigao at Maguindanao. Pero bago tayo bimahe sa ating unang destinasyon ay magpapakilala muna kami. Ako po si Helsam M. Gloria. Hello po! Ako nga pala si Ann Kimber A. Donham. Ako po si Danilo Cartagena. Hello po, ako nga pala si Philip Raizen. Magandang araw sa inyong lahat. Ako naman po si Sebastian Luis Beruela. Kaya ano pong hinihintay nyo? Fasten your seatbelt at mag-relax dahil babiyahin na tayo patungong Surigao. Araw sa inyong lahat, ngayon ay andito na tayo sa lalawigan ng Surigao na matatagpuan natin sa Caraga Region. Ang Surigao ay kilala sa kanyang magandang kalikasan at yaman sa karagatan. Ito ay binubuo ng mga isla at magagandang beaches. Ngayon, sisimulan na natin ang paglilibot natin sa Surigao. Una, ipapakilala muna ni Mr. Cartagena ang mga sikat na tourist spot ng Surigao. At ngayon ay dumako naman tayo sa mga sikat na mga tourist spots na mayroon ang Surigao. Una, Enchanted River. Isang kilalang ilog na may kakaibang kulay ng tubig na tila paminsang nagiging kulay asul. Isa rin ito sa mga paboritong destinasyon para sa mga turista. Pangalawa, ang Surigao Island. Tinaguri ang surfing capital of the Philippines ang Surigao dahil sa Surigao Island. Dahil makikita dito ang Cloud9, isang kilalang surfing spot. May magagandang beach at mga natural na tanawin. Tinoyan Falls, kilala sa pagiging pinakamalaking waterfalls sa Mindanao, kung saan ang tubig ay bumubukal mula sa mataas na talon at umuukit ng tatlong bahagi. Bukas Grande Island, isang magandang grupo ng mga isla na kilala sa kanilang mga stalactite at stalagmite formation, caves at crystal clear na tubig. At ngayon, dumapo naman tayo sa iba't ibang kabuhayan ng mga taga Surigao. Unang-una, ang pangunahing kabuhayan sa Surigao ay ang pangingisda. Dahil sa mga malawak na karagatan ng Surigao, nagbumula ang pangunahing kita ng mga residente mula sa pangingisda. At ang gawain na ito ay hindi lamang pangkabuhayan para sa kanila, kundi isa ding tradisyon na bumubuhay sa ekonomiya ng lalawigan. Dalawang kabuhayan sa Surigao ay patungkol sa agrikultura. Hindi rin naiiwan ang agrikultura sa kabuhayan ng Surigao at ang masigla at malusog na lupa ng lalawigan nila ay nagbibigay daan sa mga magsasaka na magtagumpay sa pagsasaka at nagdudulot din ito ng masaganang ani. Proceed naman po tayo sa mga iba't ibang ugali na makikita sa Surigao. Sa Surigao, napakatanyag ang mga tao sa kanilang kabaitan at pagiging maligaya. Makikita ang pagpapahalaga at sa pagsasama-sama at pagdiriwang ng buhay. Mahalaga ang tradisyonal na pagsasayaw at pagtugtog ng musika sa kanilang buhay. Narito ang mga cultural practices and customs sa Surigao. Una, tradisyonal na pagsasayaw, tulad ng kangayaw at kuratsa. Kalawa naman ang pagguhit sa mga produkto ng karagatan, kagaya ng banig at tambuli. At lastly naman pag-aalaga sa kalikasan, kagaya ng tree planting at iba pang proyektong pangkalikasan. Hello po! Dito naman tayo sa tradisyonal na pagkain sa Surigao. Isa nito ay tinulay isda. Ito ay lutuing may sabaw na gawa sa isdang sagana sa karagatan. Isa naman ay isa sa paborito ko, yung kinilaw. Pagkain na ginamitan ng suka at kalamansi na nagmumula sa sariwang isda. Dumako naman tayo ngayon sa mga paniniwala ng mga Surigaono. Cultural and beliefs na Surigao, paniniwala at relihiyon.
pagdiriwang ng festa at sinulog na nagpapakita ng kahalagahan ng pananampalataya at pagkakaisa sa komunidad. Ngayon, dumako naman tayo sa mga bika ng Surigao-non. So, ang tawag sa mga tao na nakatira sa Surigao ay mga Surigao-non. So, ito ang mga halimbawa ng mga salita ng mga taga-Surigao. Tagbo o ang ibig sabihin ay tagpo, pananawagan o tawag, bukid o bundok. Wika ng Surigao-non, dialekto ng makasaysayan at pag-usbong sa kultura ng mga taga-Surigao. Pumunta naman tayo sa ating huling destinasyon, ang Maguindanao. Dumako naman tayo ngayon sa lalawigan ng Maguindanao na matatagpuan sa rehiyon ng Saksajan. Kilala ang Maguindanao sa kanyang makulay na kultura at kasaysayan. May malawak itong sakop ng mga taniman, kabundugan at mga ilog na nagbibigay buhay sa kanilang komunidad. At ngayon, dumako naman tayo sa mga tourist spot na mayroon ang Maguindanao. Isa na rito ang Blue Lagoon at ang Buluan Lake. Talang destinasyon para sa kalmadong lawa at malinis na kapaligiran. Ang tubig ay may kulay asul at tila palaging mainit na siyang nagbibigay magandang tanawin. Susunod ay ang Sultan Kudarat Monument. Isang monumento na nagpapakita sa pagkilala sa dakilang Sultan Kudarat, leader ng mga Muslim sa Mindanao. Talayan Mosque, isang kamangha-manghang istrukturang Muslim at relihiyosong kahalagahan. Dato Odin Sinswat Plaza, pambansang bantayog ng bayaning Parkay Dato Odin Sinswat. Yan ang mga sikat na tourist spot na mayroon ang Maguindanao. Nakatikim na ba kayo sa mga masisikat at masarap na pagkain sa Maguindanao? Dito naman tayo pupunta sa tradisyonal pagkain sa Maguindanao. Isa nito ay tiola na itom. Masarap ito at maanghang na sopas na may asim ng libas. Isa naman ito ay ang linapit. Uri nito ng dried fish na paborito ng hapag na kainan. Dumako naman tayo ngayon sa wika ng Maguindanao. Wika ng Maguindanao, Maguindanaon, wika na mayaman sa kasaysayan at kultura ng mga taga Maguindanao. Ilan sa mahalagang salita ay salam o pangalan, salamat o pasasalamat, maratabat o kabutihan. Po naman tayo sa iba't ibang kabuhayan ng mga taga Maguindanao. So, ang pangunahing kabuhayan nila sa Maguindanao ay ang agrikultura. So, sila ay nagtatanim ng mga mais, saging at mga palay. At ang agrikultura ay pangunahing bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay hindi lamang ng pagkain para sa kanila, kundi pati na rin ng mga produktong pangnegosyo. At ang pangalawang kabuhayan naman sa Maguindanao ay ang pangingisda. So, ang mga taga Maguindanao ay umaasa sa mga karagatan at ilog na sagana sa isda. Ang pangingisda ay isang mahalagang bahagi ng kanilang ekonomiya at nagbibigay ito ng dagdag na pinagkukunan ng mga protein o protina at pati na rin kita para sa komunidad nila. So, ang pangatlong kabuhayan sa Maguindanao ay ang pagsusuklay ng bulaklak ng pisara o sa English pa ay decorative flower farming. So, ito ay isang tradisyonal na gawaing nagbibigay kabuhayan sa komunidad ng Maguindanao. At ito ay isang uri ng sining kung saan ang mga lokal na mamamayan ay nagtatanim at nag-aalaga ng mga bulaklak na ginagamit sa paggawa ng mga dekorasyon at ang mga partikular na bulaklak ay ginagamit sa mga seremonya, pagdiriwang at kaganapan sa kanilang kultura. At ginagamit din ito sa iba't ibang paraan tulad ng paggawa ng malaking korona, bouquet at iba pang dekorasyon na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa mga espesyal na okasyon.
Dumako naman tayo ngayon sa mga paniniwala ng mga taga Maguindanao. Isa sa paniniwala ng mga taga Maguindanao ay Islam. Islam, malalim na pananampalataya ng mga taga Maguindanao. Islam ang isa sa paniniwala nila dahil halos nang nakatira sa Maguindanao ay Muslim. Kasamahan ng tradisyonal ng seremonyal at ritual tulad ng kanduli o pagdiriwang tuwing may kasalan at iba't ibang pagdiriwang sa buwan ng Ramadan. Tatalakayan naman natin ang mga iba't ibang ugali sa Maguindanao. Kilala ang mga taga-lalawigan sa kanilang masigla at magilyo na pagtatanggap sa mga bisita. Ang hospitality ay isang malaking bahagi ng kanilang kultura. Narito ang mga cultural practices and customs sa Maguindanao. Una, tradisyonal na pagsasayaw, tulad ng singkil at kapamalong. Ikalawa, pagsusuot ng kasuotang tradisyonal. Nakikita ng identity sa kanilang damit. Pista tuwing Ramadan. Yan naman ay ikatlo. Pagsama-sama at pagdiriwang ng kahalagahan ng kanilang relihiyon.